Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kabutingting. CDI ito ng Exarim Moto 5. Ikakabit natin ito sa Wave 100. At dito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano tayo magkabit ng CDI ng Exarim Moto 5 sa ating Wave 100. Ang naging problema sa motor ni boss, kapag malamig daw, madali naman siyang andarin. Kaso, kapag pinatakbo na niya ng medyo malayo-layo, ito na magsimula yung sakit na tumitirik na yung kanyang motor at ayaw na umandar. Yan po ay sintomas ng sira na yung primary coil ng ating motor. Dito mga loads, magkakanbag tayo CDI ng Exarim Moto 5. Pasok natin sa Wave 100 ito. Yung motor to, yung problema niya. Ang sintomas pala nito is ano lang, kapag malamig, madali siyang start. Kapag umiinit, bigla na lang namamatay yung ating makina. So ang sintomas na yun, yun po yung sintomas ng sira na yung ating stator coil sa kadalasan nitong motor. Ganito lang yan mga lods para ma-access natin yung kanyang CDI, kasi yung CDI ng dito yan nagkapatong, so kailangan natin tanggalin ito yung kanyang body cover. Ito malamig, daling pandarin, pero kapag umiinit na mahirapan na rin. So tuturo ko sa inyo kung titingnan mo natin yung kanyang kuryente at kung paano natin gagawin. Check natin ang kahintang ng kanyang kuryente dahil ang problema ng kanyang motor is kuryente lang. So dito, kailangan pa natin idikit yung ating tension wire sa body ground ng ating motor upang magkaroon ng kuryente. Pero kapag dinistansya mo lang konti, ayaw na mag-spark. Pero kung ipalayo ka ito gamay, hindi nakabot yung kuryente. Dapat nga nangilayon, kaya pa na niya i-ground ng kuryente. So ang source din sa itong kuryente mga loads is kini muna siya masagikan sa itong stator, kani black na lining ilo. So atong ititest ni ron sa gamitan na itong multimeter. So dapat ini-green sa to sa itong multimeter ni ron. Testing na to sa itong digital multimeter kinahanglan. Di-era siya mga loads ang atong multimeter reset na to sa 40 ohms. Ang positive probe ibutang na to di sa wire sa stator gikan. Dayon na to ani sa i-ground. Kini atong negative probe i-ground na to body ground. So murid na siya og 420. So ang yang 420 mga loads bugnaw pa ni siya. So init ani mo baba na sa 300 ka pin mo ni siya nga mapalong na ang ato ang motor. Awad ana sa kurentino kay mo ground na. Dapat ani standard din naka-reach mga 500 ohms. So kinahanglan kung sa ilisan so doubt na yun. So next na itong button na ni access din sa ito ang CDI muna itong CDI no. Muna ang CDI sa atong Wave 100. So dire po nato ibutang atong CDI nga bago niya. So natay kubion dire gamay sa iyahang wirings para ma-convert na to o DC ng atong CDI. So no, kayo. Tara. Muna siya then muna nga CDI ang atong port. So ang pag-convert yan yung mga loads duha ka klase no ang uban. Ini mohang red nga badlis pula. So ang pinakadali ay paagi ni no na kasagara ginabot sa ban kani siya. Diri nila irekta ani nga wire kani sa ato sakit sa to ang foot brake switch mo man ni siya. Mo ni siya ang black. Yung black na itong gigunitan diri nag-supply ni kuryente nga gikan sa itong accessory wire gikan sa itong susian kay Honda mo na. So ilan mas lagi kunin na diyan sa kwapong style kanila. Sa sakit sa to ang CDI sa ato ang DC easy type CDI. Si nana siya 5 ka wires. So atongan lan kining bulungan na lining nga white, bulungan na lining nga yellow is muna itong pulser. Then kining black na lining nga yellow muna siya nga to ang paingon sa itong ignition coil. Then sa ilalom kining green muna itong ground. Dayon kining black na lining pula muna gikan sa to ang stator sa isang wire.
Then kaning black na nilining puti mo na itong kill switch. So ang itabuhan ni karon na akong buhaton na ni kining atong kill switch may atong supplyan o kuryente gikan ra sa atong susian. So dere sa atong susian mga lods mo ni ang iyang sakit na iduha ka sakit ang wave 100. So makita na to ning black na nilining pula mo ni siyang katong kuryente nga gikan sa atong stator. So sagdahan ra na to na kining ato ang black na nilining nga white mo ni siya ang atong kill switch, kining red mo ni gikan sa atong battery, kining black mo ni accessory wire sa Honda, kining green mo ni ground. So para masupplyan og kuryente itong ato ang kill switch ato ning putlon, ipukon nato ning putol dayon kini siya atong i-tap na to diri sa black. So nga ano ta mag so kining black nga nilining white na mo ni atong kill switch, so atong buhaton ni ato ni siyang putlon. Wala. So kung man maputol na to ang atong black na nilining white, so kining wire nga gikan sa ato ang susian diri connected, so dili na to nilabtan. So ang atong gamiton nga wire kining wire paingon dito sa atong harness. So i-tap na to sa diri sa itog. So niya na natap na nato ang black na nilining nga white diri sa ato ang black. So ang atong kill switch ron dili na siya kill switch. So positive na siya. So kani diri kini nga wire pwede ra gini siya ibalik na to. Kaya wala na naman ni siya function. Dili na punta sa ato ang wire kay mo sa ato ang CDI. So ang itabuhan ni karon mga loads kining silalo mo katulad taon kining black na nilining nga white ato ni siya gibutang sa green, then kining green klaro na kining black na nilining na white ato ni siyang ibutang sa green, then kining green atong ibaylo po diri sa black na nilining na red. So ang process din yung mga loads no ato rin isang sukitong tulo. So before rin nato isuksok na itong black na nilining nga white no ato sang i-test dan gamito na to itong test light kung naanda ba yung positive na nisulod sa ato ang wire kay mo man siya ang mo-supply og kuryente paingon sa ato ang CDI para mo function. So atong gamitag test light i-on na to ang switch. So goods na siya na nasa kuryente. So meaning sakto ang ato ang conversion dito sa ato ang switch. So ato ni siyang ibutang karon. Kini siya ato ibutang diri sa download. Dayon kining isa kining black na nilining red mo ibutang nato sa tunga. Ito na to gamay na yung lock para mo-lock siya. Then gayon kani green atong ground green nato ibutang sa igas. So ana ra sa mga loads. So dili sa lisod no ato la silang gibaylo-baylo silang tulo. Pero kung gusto mo dili ito gay na pero kani sa may pinaka ginagamit ginako nga pamagi. Ang kining black nga nilining nga red gikan diri siya sa wala matubang dia ana. Balihon nato gikan sa wala, ibalhin nato sa tunga. Then katong sa tunga ibalhin nato diri sa tuo. Then katong sa ato ibalhin nato sa wala. So ana ra. So testingan nato kung nanabay kuryente nga gawa sa ato ang CDI. Guys, usap na to. So na nato CDI mga loads, dako na ang CDI nga daan para dos pitas. Karon mo na yung daan CDI. Mo na ang bag-o to. Ay i-difference na kapag sa gawa sa kuryente sa ignition coil. Testing na natin kung malakas ba yung kanyang kuryente. Ayun, malakas talaga. Layo ang ginagay na siya. Distansya niya na layo na kayo. Pislit ako minard. Oh. Layo ka ginagay.
Ganina, di ana ra kutob yung kurente. Karon, palaya na to. So, goods na kayong kurente. So, yung inaana ra siya, balik na to yung kuwang ko. Start nerd. Start na po. Lagi na. So, ito balik. Yan nerd. Anan? Wait. Kulang kanina ko adjust. Say ko ka rin ito patay. Oh, bisan saan mag-adjust dire. Kurente niya wala mo gud. Kulang. Palo siya. Ganyan lang po ang paraan kung paano natin i-convert yung CDI ng XRM Moto 5 sa ating Wave 100. Sana po may natutunan kayo sa ating video tutorial ngayong araw. Maraming salamat po. Sana patuloy niyo akong suportahan at paki-subscribe at paki-like. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.